Mr. President, I wish to ask, with all due respect, considering your statement of taking full legal responsibility, both to legal and illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Kung nasaan mang dako kayo ng mundo naroroon ngayon, sana'y nasa maayos kayong kalagayan. At yung pong bago lang dito sa aking maliit na channel, baka pwede natin ilambing yung inyong subscription. Kindly subscribe and kindly hit the notification bell plus the like button. At pwede na rin natin i-share later on itong ating video. Magandang araw na muli at ang ating komentaryo ngayon ay tungkol dito sa ongoing Quadcom hearing na kung saan ay tinupad ni Presidente Rodrigo Duterte ang kanyang pangako na darating sa hearing. At sa ngayon ay tuloy-tuloy pa ang hearing at maayos naman ang kaganapan doon. Bukod sa mga pakonti-konting pagtataas ng boses, ay going on smoothly naman ang tanungan at sagutan. At of course, ang ating napapansin lang ay talagang very firm si former President Rodrigo Duterte sa pag-amin na he will take full responsibility sa whether legal or illegal. Ang sabi niya, ito ini-reiterate ni Congressman Luistro, ilang beses niya inulit na sa kanyang pagka-cross-examine, sa kanyang pag-interpellate. At walang kagatol-gatol na sinasagot ni Presidente Duterte ang mga tanong. Lamang, ang napapansin ko, talagang marunong lumaro itong si former president. Alam niyang laruin ang batas bilang isang naging matagal na isang prosecutor. Alam niya ang laro. Bakit ko nasabi yan? Alam niya kasi na wala rin namang patutunguhan kung magdidemanda dito sa Pilipinas, sa Philippine courts, tungkol dun sa mga krimen na sinasabi niyang siya ang responsable. Bakit? Nanggagaling na rin naman sa bibig niya na yung pagiging guilty ay nasa nasa individual. Hindi mo pwedeng i-blame ang isang guilt sa ibang tao. Especially, of course, ang tinutukoy niya rito yung mismong kumalabit ng baril. Kaya sinasabi niya, guilt is personal. Hindi mo pwedeng ipasa. Tama naman. Kahit hindi tayo lawyer, naintindihan natin yon. Na parang walang iniwan yan doon sa isang driver, no? Kung sinong nagmamaneho ng sasakyan na nakadisgrasya, kahit na yan ay nagmamaneho para sa isang kumpanya, ang may hawak ng lisensya o ang bearer ng license at ang nagmamaneho na nakadisgrasya, siya lang ang talagang may may pananagutan pag nakadisgrasya, hindi yung kumpanya. Maaring may ibang pananagutan ng company, pero yung guilt, halimbawa nakapatay ang isang driver o merong na-injure, ang guilt niyan, ang pagkakamali niyan ay sa driver. So, lisensya niya ang nakataya dito, hindi lisensya ng company ng bus or company ng jeep. So, yun ang sinasabing guilt is personal. Kaya ang lumalabas dito, ilang mga congressmen na nagtanong, paikot-ikot, pabalik-balik, na pilit nilang pinagdidiinan yung salitang inaamin ni Presidente Duterte
yung responsibility doon sa mga ginawang aksyon ng mga pulis at sinasabi nga palagi ni Presidente Duterte na responsable ko diyan. Yan ang utos ko. Na yan ang policy ko. So, kung ano mangyari diyan, whether good or bad na result, responsibility ko yan. So, ano yung sinasabi kong nilalaro ni Presidente Duterte? Yun na nga. Alam niya kasi ang rules, alam niya yung batas, nilalaro niya. At ayaw niyang mawala ang mukha niya, ayaw niyang masira ang kanyang mukha doon sa mga pulis na pinangakuan niya. Kaya niya pinagdidiinan palagi na sagot ko ang mga pulis. Palagi niya pinagdidiinan na walang mga pera yan, kaya actually inamin niya pati yung tungkol sa mga reward system. Hindi niya dinidiretsong sinasabing na may reward system, pero sa mga pagtatanong-tanong, lumalabas na talagang merong reward system. Indirectly, umaamin siya. Maari pa ngang directly na naamin niya doon sa ibang tanong. Pero, ang lagi niyang idinudugtong dito, paano hindi ko tutulungan yan? Kulang ang mga pera niyan. Pag may operations yan, walang budget yan, walang panggasolina yan, walang pangdala sa ospital yan. So, talagang binibigyan daw niya ng reward, binibigyan niya ng pera. Yun ang nagiging justification niya doon sa sinasabing reward system. So, indirectly or directly, paminsan-minsan, inaamin niya. Kaya nga, paminsan-minsan, umaamin siya, biglang tinitwist niya na hindi niya sasabihing inamin niya. Doon sa mga nagtanong na ilang mga congressmen. Palaging ganon, paikot-ikot lang ang mga congressmen, paikot-ikot, paulit-ulit yung mga tanong, pero palaging ganon ang nagiging response ni Digong Duterte. Umaamin dito, hindi aamin doon. Pero, pag sinabi mong, inaamin mo ba na yung mga ginawa ng pulis ay sagot mo? Aaminin niya, sasabihin niya, sagot ko talaga yan. Kasi alam niya, yung mga krimen na nangyari, hindi naman talaga siya ang mapapailan ng kaso. Kaya, ang ang pag-asa lang ng mga biktima ay yung ginagawang investigasyon sa ICC doon sa crime against humanity. Kasi dito, ang pinag-uusapan na rito ay yung buong scheme na paano nagkaroon ng maraming biktima, paano nagkaroon ng maraming patayan. Na hindi na rito pinag-uusapan yung individual crime. Otherwise, walang katapusang investigasyon ito kung ganyan ang gagawin ng ICC. Dahil napakaraming mga pulis ang dapat imbestigahan ng mga lawyer ng ICC na dapat mag-imbestiga. Kung ang gagawin nilang pag-iimbestiga rito ay yung hanapin yung individual guilt, yung mga individual executioners, aabutin tayo ng daan-daang taon na hindi matatapos ito. Kaya ang pinanghahawakan dito ng mga biktima ay yung crime against humanity, na kung saan may mga similar cases na sa ibang bansa na ang tinatarget talaga dito ay yung pinuno na nagkaroon ng participation through sa kanyang policies at sa kanyang mga utos. Ito yung crime against humanity na sa ngayon ay tumatakbo at iniimbestigahan na ng International Criminal Court. Meron nga rito sila at Attorney Conti na nag-a-assist at tumutulong sa mga biktima. So, ang katotohanan, kaya malakas ang loob ni Digong Duterte na aminin yung policies or policy ng gobyerno ng karaang siya ang nakaupo pa bilang presidente, dahil yung individual crimes na nangyari or individual crimes na dapat maimbestigahan at panagutan sa korte ay hindi naman talaga siya makakasuhan dito.
Ang problema kasi dito, narinig ko rin kay Attorney Conti ito, kung dito mo ipa-file yung crime against humanity, baka magkaproblema ang mga complainants. Bakit? Dahil wala pang kahit isa na naging kaso dito sa Pilipinas na itong ang crime against humanity. Walang basihan ng korte. Wala silang pagtutularan, wala silang reference kung ganitong kaso ang ipa-file. Maaring ikaw ang mag-umpisa. Itong mga biktima, maaari nilang explore kasama yung mga abogado na tumutulong sa kanila, pero baka mag-aksaya lang sila ng panahon. So yun ang nagiging worry nila Attorney Conti. Pwedeng sila ang mauna. Subukan ang kaso na to. Pero alam naman natin na itong mga biktima, mga pamilya ng biktima, wala namang resources. Ito ay tinutulungan lang ng mga non-governmental organizations at isa na nga rito yung isang pari na I forgot the name, meron siyang mga ilang pamilya na hawak na tinutulungan niya at pinapakain. Ang iba ay siguro binibigyan pa nila ng tirahan at tinutulungan financially. Of course, hindi rin naman kaya ng isang pari ito, kundi may mga tumutulong din dito organizations. Kaya nga ang sinasabi natin, hindi uubra o ayaw nilang sugalan ang kasong international, ayaw nilang sugalan yung kasong crime against humanity. Dahil baka mag-aksaya sila ng panahon tapos bandang huli, after so many years na ginugulan ng oras at pera, itong kaso na to ay walang mangyari. Dahil wala pang ganitong kaso na naganap or na-file dito sa Pilipinas. So ang malaking pag-asa na lang yung ICC na kung saan iniimbestigahan dito yung yung crime against humanity, dahil ang ICC naman ay marami ng experience dito. Actually, ito nga si Putin ngayon ay alam ko na lumabas na ang arrest warrant nito. Ganun din si Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel. But of course, given the circumstances, hindi nila kaya talagang arestuhin itong mga ito. Dahil unang-una, very powerful yung mga bansa nila. At hanggang ngayon ay nasa gera pa ang mga bansa nila. Although ang sinasabi nga ni Attorney Conti rito, kaya daw nilalabas ng ICC yung arrest warrant sa public o ibinabalita nila, nilalabas nila sa news, dahil nga medyo imposibleng arestuhin ito using the arrest warrant na inilabas nila. So parang ganun daw ang nagiging konsepto na lang ng ICC. Pag hindi nila kayang ipa-aresto, hindi nila kayang arestuhin yung accused, ay inilalabas nila yung balita. So most likely, pwedeng ang mangyari naman sa Pilipinas, dahil hindi naman ganun kahirap gawin ang pag-aresto kay Digong Duterte at kung sino pa yung mga accomplices niya, kung magkakaroon ng arrest warrant, ay hindi naman ganun ka-imposible ipatupad dito sa Pilipinas yun. So malamang namang na hindi nila basta-basta ilalabas yung balita tungkol sa arrest warrant. So yun po ang sitwasyon sa ngayon. In summary, kung ano yung mga sinasabi ni Duterte doon sa Senado, ganun pa rin, pinaiikot-ikot niya lang, nilalaro-laro niya. Of course, may pag-amin-amin siya, pero kahit na ikaw ay isang abogado, hindi mo talaga mapipin down totally si Digong Duterte dahil nga ang mga pag-amin niya ay more or less dun sa policies lang ng kanyang gobyerno. Pero yung individual crime, wala siyang inaamin. So, kung magpa-file ka ng murder or mga homicide, malabo. So, bilang isang dating prosecutor, alam niyang laruin yan. At ang isa pa,
dahil nga sa isang dating prosecutor, alam niya rin naman na kung gaano katagal, gaano kabagal ang paggulong ng hustisya dito sa ating bansa. So sa edad niyang yan at sa dami ng complainant, baka makamatayan niya na yung mga kaso na yan. Dahil sa edad niya nga at mukhang nagkakasakit-sakit na rin naman siya, alam niya rin kung gaano katagal ang ano rito, ang pag-usad ng justice system. Kaya wala nilalaro niya lang yung investigasyon na to. Although ang isang consolation dito, tumitibay yung mga ebidensya at mga basihan ng International Criminal Court doon sa mga kasong hinahabol nila kay Presidente Duterte dahil nga sa mga pag-amin niya na rin dito sa mga hearing na to. Nagagamit nila yan at of course magkakaroon yan ng mga resolution ng dokumento na signed ng mga chairman dito sa Quad Committee at ganoon din sa Senado pag natapos ang kanilang investigasyon na po pwedeng i-provide ang mga kopya doon sa ICC na madaling pagbasihan at madaling gamitin against the former president. So yun po ang sitwasyon. Ang isa pang surprise dito ay biglang dumating si BP Sara sa hearing. Nandoon siya sa likuran, nanonood. At hindi ko alam kung anong reaksyon dito ng mga nag-aantay ng mga congressmen kay BP Sara na hindi sinisipot ang sarili niyang hearing. Pero dito sa hearing ng tatay niya, dumating siya bilang moral support. Kaya hindi ko rin maintindihan kung ano yung drama dito dahil siya ay hinahanap sa Kongreso nung kailangan siya, hindi siya sumisipot. Ngayon na hindi naman siya kailangan, ando doon siya at para naman magpakita rin siya ng suporta sa tatay niya. So ganun lang ang kanyang ginaging role. So ladies and gentlemen, marami pang pag-uusapan dito sa Quad Committee hearing dahil kasalukuyan pa lang silang I think 5 na mga nag-interpellate at inaantay ko dito yung interpellation ni Congressman Paduano na sa umpisa pa lang medyo nag-alsa na ng boses dahil nga nag-manifest siya ng medyo disorderly behavior ng former president at iyon ay nag-manifest siya na hindi tama at tumaas ang boses niya. Hindi ko na maalala exactly kung ano yung issue pero nakita natin yung kanyang panggagalaiti kagad ni Congressman Paduano. Maganda rin yung opening remarks ni Congressman Abante. Medyo mataas din ang boses at madiin yung kanyang mga pinagsasabi doon sa kanyang opening statement. Pagdating naman dito sa interpellation, medyo nakipagtawanan na siya kay Digong Duterte. Although malaman naman yung mga tanong niya. Magaganda rin naman yung tanong niya, although ginagamitan niya ng diplomasya at patawa-tawa. Silang dalawa ni Digong Duterte. Ang isang magaling din dito nag-interpolate ay of course yung ating paboritong si Congresswoman Luistro. Siya ang nagbigay diin doon sa mga pag-amin ni Digong Duterte tungkol doon sa mga sinasabi niyang sagot niya ang mga pulis. So ilang beses inulit ito ni Congresswoman Luistro at inaamin naman ni Presidente Digong Duterte. Kaso nga, nagtitwist siyang bigla pagdating doon sa mga sinasabi niya nga na hindi naman talaga po pwede sa korte na siya ang kakasuhan tungkol sa mga namatay. So nandoon lagi yung kanyang escape ang kanyang escape route. Dahil nga alam niya namang hindi siya pwedeng kasuhan doon sa mga individual crime na nagawa ng mga pulis. Kaya
Ang sa akin, para lang pini-PR niya pa rin hanggang ngayon yung mga pulis. Palagi niyang sinasabi na hindi niya bibitiwan, lagi niyang tutulungan, etc. Pero ang ganda ng tanong ng isang congressman, I think si Congressman Gutierrez, na bakit kung totoong hindi niya pababayaan ng mga pulis at tutulungan niya, bakit hanggang ngayon, sa dami ng mga na-dismiss, mayroong mga namatay, mayroong mga na-injure, bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang inilalabas na tulong? So napaka-valid na tanong. Bakit hanggang ngayon, puro kwento pa lang siya, natutulungan at hindi niya pababayaan? Nung biglang nagsabi naman si Digong Duterte, mayroon siya nakalaan na 1 million para sa mga pulis na yan, para tulungan niya. Kaya lang nabueltahan siya doon. Sinabi naman sa kanya, ang sabi mo, wala kang perang pamasahe papunta rito sa Manila. Bakit ngayon meron ka palang 1 million? So, na-trap doon si Digong Duterte. So, hindi ko na maalala yung palusot niya. Pero yun na nga, halatang paikot-ikot ang kanyang mga sinasabi, paikot-ikot yung kanyang pangangatwiran. Although, I give it to him na sumipot siya rito at nanindigan siya sa kanyang mga sinasabi, umarap siya at yun nga, pinakita niya rin yung tapang niyang harpin yung investigasyon na to. Pero hindi pa tayo tapos, hindi pa tayo nangangalahati siguro. At inaantay ko nga yung magandang interpellation ni Congressman Paduano at ni Congressman Acop. So babalikan po natin to. So hanggang dito na lang po muna at tatapusin natin ang pakikinig sa hearing at magkikita-kita tayo muli. Thank you so much at para doon sa mga ngayon pa lang nakapasyal sa aking munting channel, please subscribe and kindly hit the notification bell para lagi kayong informed sa mga bagong video at paki-press na rin yung like button at paki-share na rin para marami makaalam nitong channel na to at marami tayong mga pag-uusapan pa. Thank you so much at I will see you again.